Ako si Maria Elena Labay, isang senior citizen, taga Barangay Bulihan, at kasalukuyang patuloy na nagpapagamot dito sa Sacred Heart. Isa kong breast cancer patient at nagkaroon ako ng operasyon, tapos kailangan ko ng isang oncologist para ipagpatuloy yung gamutan after my operation na inirekomenda ni Dr. Brian Reyes na siyang surgeon ko, na si Dr. Analea Laba yung maging oncologist ko. So yung experience ko, sa totoo lang, parang kasi takot ako sa chemo. Yan ang pinaka-avoid ko na procedure sa cancer. Dahil alam ko, nababalitaan ko kung gaano siya kahirap. Napaka-compassionate ni Dr. Alaba na pag in-explain niya sa'yo, mapapapayag ka niya. Magandang araw. Ako po si Dr. Analea Laba, isang medical oncologist, espesyalista para sa sakit na cancer. Ako po ang naging doktor ni patient Elena Labay. Ang edad niya ay 62 years old, breast cancer. Medyo mataas po ang stage niya, nasa stage 3. Nung una siyang lumapit sa akin, natatakot siya kagaya ng maraming pasyente na magpagamot dahil nga po sa mga naririnig natin pagkonsulta sa Google. Takot siyang mag-chemo. Ito po yung challenges namin bilang isang doktor na kumbinsihin na maggamot ang mga pasyente. Matanggal ang takot na kapag nag-chemo, may mga naririnig tayo na mas lalo daw po silang madadali o mamamatay o baka ang side effect lalong mahirapan sila, no? So yung experience ko, sabi niya, unang session ko ay kailangan kong i-admit dito sa hospital dahil marami kong komplikasyon, mataas ang sugar ko, creatinine ko, matataas. Kumbaga, cum laude ko dun sa mga lab ko, no? Sabi niya, gusto niya mabantayan ako ng gusto dun sa first chemo ko para matiyak niya na ligtas ako. So dito, inadmit ako dito. Pagkatapos nun, yung mga sumunod kong chemo, yun nga, 6 na cycle siya. Yung sumunod kong chemo, after 21 days, every 21 days, nandito ako sa chemo department. Yung ambience, yung surroundings doon sa chemo department, napaka-conducive siya eh. Ang ganda niya, at yung mga staff, saka yung mga nurse, masaya silang kausap, hindi kakakabahan. Ini-explain nila, bago gawin yung procedure, naka-explain siya. So, alam mo na yung aasahan mong mangyayari. Ganun palagi isa. So, sa halip na katakutan ko ngayon yung chemo, excited na ako kasi gusto kong matapos siya. Kasi nung una talaga ayoko, natatakot ako. At sa totoo lang, nung pangalawang chemo ko, nakalbo na kagad ako. Kalbo ako nakalbo ako talaga. Naiyak nga ako nung nakalbo ko. Pero sabi ko nga, ginawa ko na lang ginawa kong passion. Pumorma ako talaga. Pumorma. Nalagyan ko nakasumblero, terno. Parang in-enjoy ko na lang siya talaga. Yung journey ng chemotherapy ko, in-enjoy ko talaga. At nung kahuli-hulihan, yun na. Natapos siya ng maayos. Natapos ko yung cycle. Masaya. Hindi ba ako nagkaroon ng ayoko na. Kasi maraming umayaw pag sa gitna. Ang daming side effects. Talaga madaming side effects. Pero nasa attitude talaga yan. Tsaka kung yung team mo, feeling mo safe ka, kakayanin mo naman. Yung graduation. Kasi hindi ko man alam na may graduation eh. Na magtotoga ka pala, di ba? Pagkatapos ng chemo, pagkatapos ng 6 cycle na chemo ko, magtotoga pala. Pagkatapos, lalakad ka na graduation march talaga. Pagtapat mo doon sa bell, ang yung bang buong katawan ko nag-goosebump. Nagtayo ng balahibo ko. Nakakaiyak yung moment na yun, para bang nalampasan mo siya. Si Nanay Labay, pasyente po natin, believe po ako sa kanila kasi despite na meron silang ganitong karamdaman, very resilient siya. Matapang at malakas ang kanyang pananalig, no? So, kinaya niya during the journey. Kala mo, depressed lang siya, pero kinaya niya. Natapos niya ng maayos yung
chemotherapy, although talagang meron pong mga side effect, pero very manageable, very tolerable. Oh, syempre. Kasi yung experience ko, very fulfilling siya eh. Kala ko kasi nakakatakot. Pero nung maranasan ko siya, hindi, masaya siya eh. Ang saya-saya nung staff, yung manners, wala biro. Yung journey mo, kasi nga, mabigat na nga yung condition mo, di ba? Ang bigat na ng sakit mo, nasa attitude talaga. Tapos yung atmosphere pa masaya, yung mga gumagamot sa iyo very supportive. So bakit hindi mo irerekomenda? Sa totoo lang, ang ganda-ganda ng lugar. Masaya yung bang very light yung mood. Kasi nga ang bigat nung ano mo eh, ang bigat ng experience mo, ang bigat ng lagay mo. Pero kung ang makasama mo pa eh mabibigat din, eh mahirap. Pag may nagtanong sa akin, saan ka nag-chemo? Sabi ko sa Sacred Heart. Sabi ko, kasi after ng chemo, may radiation, may kung ano-ano pa. Tinatanong nila, saan? Sabi ko, doon, masaya doon. Sabi ko, gano'n. Accommodating sila. Sa mga tao po na mayroong pong mga nararamdaman, huwag po nating ipagsawalang bahala kung meron po tayong nararamdaman dahil mas mainam po yung prevention kaysa cure. Kasi maagang makita, mas madali pong gamutin. At ang Sacred Heart naman po ay nagbibigay po ng isang serbisyo na alam ko po na magugustuhan nyo. Sana po, wag po nyo kalimutan na mayroon pong isang pasilidad dito sa Malolos na mayroon pong kakayanan na ibigay po sa inyo yung pong mga kailangan nyo sa inyong mga karamdaman. Yun lang po, punta po kayo dito at maranasan din nyo po yung kagamutan na hinahanap ninyo. So, sana po ay maging aral po sa atin yung naging karanasan ni Nanay Elena Labay, no? So, pag meron tayong cancer diagnosis, hindi po ito death sentence, yan yung tandaan natin. Ito po ay pagsubok lamang, ito po ay malulusutan, malalagpasan, itibayan lamang po ang ating pananalig, kasama ang suporta ng ating mga mahal sa buhay. Pinapasalamatan ko siyempre yung Panginoon. Kasi pinag-pray naman namin yan na daling kami dun sa lugar na magagamot kami, masisihan kami, mafulfill yung mga wishes namin, yung mga prayers namin. Una-una talaga kay Lord. Binigay sa amin yung mga best doctors, binigay sa amin yung best na hospital na facilities. Tapos, yung mga tao pa dun sa loob ng facilities, dun sa chemo department, ang babait pa nila. So, pinapasalamatan ko silang lahat. At higit sa lahat kay Dr. Laba, si Dr. Analea Laba. Ang laking suporta ng binigay niya. Tuwing mag-check up ako, lagi nga ando dun talaga yung concern, ando dun talaga yung paalala, yung cheering up. Laging para bang cheering squad na go, go, go ganun siya Papasalamat ako talaga sa kanila, sa tulong nila dahil ginamit ng Panginoon yung mga tao na yon, yung mga doktor, yung mga staff, yung mga nurses, at lalong higit yung facilities, yung Sacred Heart. Kasi alam niyo naman, sa totoo, ang Diyos talaga yung totoong healer, pero gumagamit siya talaga ng tao, mga instrumento para yung karamdaman mo magamot. At yun yung ginawa sa akin ng Sacred Heart. Dito kay Sacred Heart, serbisyong subok, kailangang maasahan. Salamat, Sacred Heart.